welcome back to my YouTube channel. For today's vlog is ipapakita ko lang po sa inyo ang aking napamili. Kanina pumunta po ako ng palengke dahil bumili po ako ng mga frozen food, pati ng chicken, pero hindi ko na po siya na-vlog kasi sobrang sama po ng panahon. So, ang chicken tsaka yung mga frozen food ay isa sa pinaka-highlight dito sa aking sari-sari store. Isa din po talaga sila sa hinahanap ng mga customer natin. Like what I said before, kailangan natin makinig, mag-take note para alam po natin ang mga pangangailangan ng ating mga customers. Dito kasi sa lugar na to medyo malayo po talaga yung palengke. Kailangan mong mamasahe ng 60 pesos bago ka makarating ng palengke. May ideya na ako kasi as time goes by, halos araw-araw may naghahanap sa akin ng mga frozen food. Alam niyo na po yung kung ano ibig sabihin ng mga frozen food. Tapos may naghahanap na rin po sa akin ng manok. So naisipan ko na lang din po na magbenta ng paunti-unti ng manok pati ng frozen food. So ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung napamili natin kanina para ma-idea po kayo kung ano po yung mga frozen food na sinasabi ko. If in case na magtayo po kayo ng maliit na negosyo like sari-sari store, may idea na po kayo para hindi na rin po kayo mahihirapan at mag-iisip kung ano po yung ilalagay natin sa ating maliit na sari-sari store if in case po na mag-uumpisa kayo ng maliit na negosyo. So tara, tingnan po na. So ito mga kasari, ang binili ko kanina, 7 kilong manok. Ayan, eto. So, ang manok ko po dito mga kasari is tinutubuan ko lang po siya ng 20 pesos sa 1 kilo. Tapos eto naman po yung dalawang 1.5 ko na cooking oil. Medyo nagmura po ngayon ang mantika. So, nabili ko lang po siya ng 118 pesos. 1.5 liter na po yan. So, dalawa po yung binili ko. So, ayun lang po. So, ang ginawa ko, naglagay pa ako ng tig 1 kilo. Tapos, eto naman yung sa ibang plastic is kakalahating kilo. Kasi minsan, ang gusto nila is kalahating kilo lang ang binibili nila or kaya inuutang nila dito. Yes, guys, totoo po. Nagpapautang po ako ng manok. Normal po talaga sa sari-sari store na may nangungutang. So, talagang kasama po talaga yan sa hanap buhay yung mga nangungutang na yan sa sari-sari store. Dito naman sa plastic na to, ayan, Fravel Tocinitos. Tapos, eto naman po yung Bossing Baon Burger. Meron din po tayo ditong sweet ham. Meron din po tayo ditong beef tapa. Meron din po tayo ditong Pure Foods na sino. Tapos, ang pinakailalim nito is yung malalaking hotdog na Bossing. Ayan, cheese dog. 4 na kilo po yung binili ko. Ayun. So, yun lang po yung nabili ko, guys. Dito, ang nabayaran po natin, check ko lang para sigurado po tayo. So, ito na po mga kasari yung nabayaran natin sa ating pinamiling frozen food kanina. 1,511. 4 na kilong Bossing cheese dog is nagbayad po tayo ng 595. Sa Tocinitos naman po, nagbayad po tayo ng 180. Sa sweet ham naman is 115. Baon burgers, 180. Beef tapa is 232. Tapos, ito naman pong tocino is 212. Ang total po niya is 1,511. So, dito, nilagyan na po nila ng price kung magkano po yung patong. Itong beef tapa is 65 pesos daw po ang presyohan pag nasa sari-sari store na. Tapos, itong baon burger is 55 pesos. Yung ganito po, pakita ko lang po sa inyo ito. Baon burger is 55 pesos na po ang bintahan po natin yan. Sa Pure Foods na classic tocino is nakasave ako ng 18 pesos. Sa ham naman, ang bintahan natin is 40 pesos. Tocinitos, 55 pesos. Tapos ito namang Bossing na cheese dog is 12 pesos each. Tapos ito naman din po yung Pure Foods na classic na tocino is 65 pesos din po siya. Dito naman po, sa 7 kilos na chicken, ang nabayaran po natin dyan is 1,225 pesos. Ito po, bumili din po tayo ng utap. Ito naman po yung toasted bread. Ang isang ganito is 60 pesos. Ganon din po sa otap. 60 pesos din po ang isang plastic na ganito. So, ito naman mga kasari, dumating na rin po yung aking isang sakong bigas. Isang sakong bigas lang po yung napadeliver natin kasi sa sobrang dami po ng mga utang,
Mapipilitan po talaga tayo magpa-deliver kahit isang sakong bigas lang. And if in case na may naghahanap po. Ang bentahan po natin dito sa 1 kilo is 48 pesos. Isang sako pala mga kasari is 1,050 pesos. Tapos ito po, ilagay na po natin yan sa loob ng freezer para hindi na po siya masira. So ayan po mga kasari, nakita nyo wala na naman po siyang laman. So malalagyan po natin sila. Ito po yung Jolly Ice Candy, basta matigas na. Meron na po tayong yellow. Sinipag po ako kagabi kaya nakapagawa po ako. Tapos nakabenta na po tayo ng 8 piraso. So unahin ko po muna tong chicken. Tapos ito mga kasari, nilagyan ko po siya ng karton para hindi po tumagos yung katas dito sa baba. Para-paraan lang po yan mga kasari para mailagay natin yung chicken natin. Ayan, naglagay na po natin lahat ng chicken natin. Dito sa pangalawang shelves, ang ilagay natin is yung mga frozen food. 4 na Pure Foods Tocino Classic. Dito naman is 4 na beef tapa. 4 na Tocinitos na Fravel. 4 na po sila na kinukuha ko kasi pag kumuha ka ng 4, may discount silang binibigay sa'yo. Kahit padala 2 piso yun, at least malaking tulong din yun. Dito naman is 4 na sweet ham. 4 na ulam burger. Ayan, siksik na lang siya para magkasya. Tapos dito naman po, last but not the least, 4 na kilong busing cheese dog. So, ayan po. Ang bintahan po natin ito, each is 12 pesos. So, yan lang po yung napamili ko na frozen food, mga kasari. So, yan lang po yung laman ng aking freezer. Isara na natin. Ayan. Tapos, eto naman po, isusunod natin yan. Magtatakal-takal din po tayo yan ng tig-1 kilo tsaka tig-kakalahating kilo. Para hindi na po tayo mahirapan pag may bumili. Bigay na lang po tayo ng bigay. Po mga kasari, tapos na po akong nag-repack ng ating bigas. Actually, 4 na kilo na lang pala yung na-repack natin. Tapos dito naman po is yung Enerton na pagkain po siya ng pangsabong na tandang. Tapos ayan naman po yung ating nirepack na mantika. So ito lang po yung aking tubo. Ito po yung natira, yan po yung aking tubo. Tapos ito naman po yung nandito sa malaking bilog na to, yan po yung aking puhunan. Actually po ito mga kasari, hindi ko po talaga to plinano na magtinda ng mga pagkain ng manok. Pero mga customer na rin po ang nagsasuggest sa akin na kailangan daw po meron din kain ng manok para hindi na rin daw po sila lumabas sa labasan. Kaya ayan na po yung suggestion nila. Ginawa ko na po. Dami po talaga nilang bumibili ng pagkain ng pangsabong ng manok kasi halos lahat ng mga tao dito mukhang sabong. Meron din po mangilan-ngilan naghahanap ng purina, yung pang-inahin tsaka yung pang-sisiw, pero bihira lang po talaga ang may naghahanap kaya hindi na po ako sumubok. Dito naman po mga kasari, ito naman po yung ating isusunod. Ilalagay po natin dito yung aking Ginebra San Miguel kasi naubos na po yung laman niya. O yan, empty na po ang kanyang lagayan. Dito naman po sa pangatlo is, ito naman po yung 750 ml Emperador Lights. Tapos dito naman sa pinakababa, Emperador Light litro. Konti na lang po. Susunod po na grocery is bibili na po tayo ng Emperador Lights na litro.
Pero dito, hindi muna tayo sa Emperador Light na 750 ml kasi marami pa naman po siyang stocks. So, kailangan po natin unang bilhin yung mga fast-moving items para tuloy-tuloy po yung tubo ng ating maliit na negosyo. Shelves na yan mga kasari, ipagsama-sama po natin yung ating Ginebra San Miguel na 350 ml, pati yung ating GSM Blue Mojito flavor na 700 ml. Ipag-isa ko na lang. Ito naman po mga kasari, nagpa-deliver po tayo ngayon ng soft drinks tsaka ng Red Horse. So ito po yung bagong deliver ko ngayon dito sa side na to, sa gilid. So, i-discuss po natin yan, pa-deliver natin sa next vlog ko. At ito naman po yung 6 na bundle ng mismo. 5 bundle ng Coke, 1 bundle ng Royal. So, mga kasari, i-discuss po natin next vlog ko kung magkano po yung napadeliver natin. Tapos, magpa-price din po tayo at kung magkano din po yung aking puhunan at magkano din po yung aking tubo sa mga Red Horse beer, pati itong sa mga soft drinks na yan. So that's all for today's vlog mga kasari. I'll see you on my next vlog. Thank you for watching and have a nice day.